So, good evening mga kaabag, no? Welcome po ulit sa ating daily live streaming dito po sa Kaabag sa Simbahan, no? Na kung saan tayo po ay nag-uusap patungkol po sa ating pananampalataya, pagpapahayag sa katuruan ng simbahan at sa banal na kasulatan, no? Na kung saan tayo po ay inoobliga ng simbahan na aralin ang ating pananampalataya, ituro at dipinsahan, no? So, sa ngayon po meron po tayong natanggap na isa pong request galing po sa ating mga kaabag, no? At nag-send siya ng isang video, no, ng isa pong magandang babae, maganda siya actually, pero yun nga lang, sulpot. No, well, ang atin namang dito, objective is matulungan silang maliwanagan yung mga bagay-bagay na nakakagulo sa kanilang isipan patungkol po sa pananampalataya. No, so ang particular po na ating sasagutin ngayon ay ang kanyang paratang na wala daw relihiyon na makakapagligtas at patutunayan daw niya gamit ang Biblia. Nang kinalaunan, sabi niya, wala naman talaga mababasa na bawal ang reliyon, no? Pero gagamitan na lang daw natin ang common sense. Mga kapatid. So yun po ang ating pag-uusapan, mga kapatid, no? Matapos lamang ang isang paalala. Dahil sa katotohanan ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalanta. Back sa simbahan. Alright, shoutout po sa lahat ng mga kaabag, no? Sa mga atin pong avid viewers na talagang patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa atin pong channel at sa atin pong ministry. Isang pinagpalang araw, tanghali, at gabi po sa ating lahat mga kapatid, no? At by the way, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ito po ang inyong abang lingkod, no? Si Brother John Ray. Isa po sa co-host ng Punto per Punto team. At ito po ang aking sariling channel, no? Kaabag sa Simbahan. So sa mga bagong salta po sa ating channel, you may like and share my videos na in-upload mga kapatid. At kung magustuhan niyo po ito pong ating ginagawa, pakisubscribe na rin po at pa-hit na rin ang notification bell para palagi po kayong ma-update mga kapatid. Every time po na ako ay iire dito po sa YouTube para po magpahayag ng salita ng Diyos, magturo sa katuruan ng simbahan. Yan, so para palagi po kayong makaramdam sa aking pong paglitaw dito po sa YouTube. Maraming salamat mga kapatid. So ngayon, atin pong pakikinggan ang isa pong magandang babae na nagtuturo gamit ang banal na kasulatan na wala daw pong relihiyon na makakapagligtas. Kaya udyok ng panawagan ng ating kapatiran, no, na gusto niyang ipasagot sa akin ang video na ito. So, sasagutin po natin mga kapatid, tulong na rin, no, sa mga kapatiran nating protestante na wala talagang sapat na karunungan kung paano maunawaan ang banal na kasulatan, no? At particularly, dito po sa issue na ito, kung makakapagligtas ba ang relihiyon ayon sa Biblia. So, ituturo po natin sa kanila, and please mga kaabag, no, please, pakikalat po ang video po na ito para po makaabot po doon sa
babae na nagpahayag patungkol po sa kanyang maling aral na nakuha na hindi daw makakapagligtas ang relihiyon ayon sa Biblia. No? So sana makatulong din tayo mga kapatid na maipaabot ang video na ito para kung sakaling umabot man sa kanila, makita nila, at least alam nila na mali pala ang kanilang natutunang aral. Okay, so without further ado mga kapatid, pakinggan natin ang kanyang mga pahayag at sagutin natin isa-isa mga kapatid. No? Saka natin basahin sa Biblia na makakapagligtas po talaga ang relihiyon according to the Bible. Ito po mga kapatid. Dahil doon sa post ko na sinasabi ko na no religion can save us, saan ko daw makikita sa Bible na wala talagang relihiyon na makakapagligtas. Okay, Bible po yung pasasagutin natin dyan. Ito po yung kapatid. So, malinaw, no? Narinig nyo, no? Na Bible daw ang kanyang pasasagutin na walang relihiyong makakapagligtas. Take note niyo po yan mga kapatid ang sinabi niya. Bible ang kanyang pasasagutin na walang relihiyong makakapagligtas. Continue ate. Basahin po natin sa Juan 4:10 verse 6. Ano daw? Juan 4:10 or John 14:6? Hindi ko magets. Juan 4:10 daw or John 14? No? Kasi John 14:6 hindi 4:10:6 ka sister, no? Correction lang sa ano sa ako Bisaya din ako pero kahit papaano naman din naman po ganun ka islang ang atin pong pagbigkas sa 4:10. Patuloy. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Bago natin pagpatuloy, mga kapatid, sabi niya kanina, sasagutin doon niya ang Biblia na walang makakapagligtas na relihiyon. No, sabi niya 'yon. At nag-quote siya ng talata. Anong sabi sa talata daw? John 14:6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa akin." Tanong ko mga kapatid, may narinig ba kayo na sinabi ni Panginoong Jesucristo? Hindi makakapagligtas ang relihiyon. Meron ba mga kapatid o wala? Kayo na po ang umusga. Pero wala pong sinabing ganon. Kaya pakinggan natin bakit ito ang napili niyang talata sa kanyang patutunayan biblically na hindi makakapagligtas ang relihiyon. So pakinggan din naman natin ang kanyang reasoning bakit niya sinabi na hindi makakapagligtas ang relihiyon according to that verse. Pakinggan natin si ate. Okay. So malinaw na po yun. Hindi po malinaw, sister. Wala po kaming narinig. Kahit ano man, kaya hindi po malinaw. Paki-explain, please. Na walang binanggit dito si Jesus na relihiyon na makakapagligtas sa atin. Yes, wala siyang binanggit dyan, sister, na ang relihiyon ay hindi makakapagligtas. Ganun din. Wala din siyang binanggit na hindi makakapagligtas ang relihiyon. So, tabla tayo, sister. So tabla tayo. So ano pang iba mong reason, sister? Bakit mo ginamit ang talatang yan? Wala naman talaga yun dito sa Biblia. Oh, wala naman pala talaga. Umamin na wala naman po talaga yun sa Biblia. Yung kanyang sinasabi mga kapatid na hindi makakapagligtas ang relihiyon. Wala naman po talaga sa Biblia yun. Pero bakit niya kaya sinabi na gagamitin niya gamit ng Biblia? Sige nga, ano pa yung ibang reason mo, sister? Pero common sense na lang dapat tayo. Common sense. Mga kapatid, common sense na lang daw dapat. So kung common sense na lang yung batayan natin, sister, ang common sense ko, makakapagligtas ang relihiyon according to the Bible. Yan ang common sense ko, sister. So tabla ulit tayo. So 2-0. No? 2-0 na, sister. Hindi ka pa nakapunto sa amin. Kasi kung common sense lang pala, gumagamit din kami ng common sense. At ang common sense namin, nagsasabi, makakapagligtas ang Biblia o ang simbahan according to the Bible. Yan po ang common sense naming mga Katoliko, sister. So ano pa yung matibay-tibay mo ng mga argumento, sister? Patuloy. Dahil sa sinabi niya dito na siya ang daan at ang katotohanan na walang makakapunta sa Ama kung hindi dahil sa Kanya. Yung relihiyon, hindi. Yes, sinabi nga yan ni Panginoong Jesucristo na siya ang daan, ang katotohanan at wala makakapunta sa Ama maliban kay Kristo. Pero hindi po niya sinabi
Kaya, wag na kayong umasa sa relihiyon dahil hindi yan makakapagligtas. Walang ganun, sister eh. No? So, yung common sense mo, sister, mali. Mas malapit yung common sense namin. No? Kasi kahit si Kristo ang katotohanan, ang simbahan or ang relihiyon, tinawag din niya na katotohanan, sister, according to the Bible. Di mo alam yan. No? Ang Biblia o ang Bible, tinawag na katotohanan ng relihiyon or ang iglesia na itinatag natin Panginoong Jesucristo. No? So, hindi mo lang alam yan. So, palpak po yung common sense mo, sister. Pero sige, patuloy po, sister, sa iyong reason. Hindi naman talaga yun. Baka relihiyon na ang malangit o niya ani. Diba? Bisaya na. So, yun na nga kapatid. Sana naunawaan nyo na Hindi talaga namin maunawaan, sister. Hindi namin maunawaan talaga. Kasi wala namang sinabi kasi na hindi makakapagligtas ang relihiyon. Yang sabi mo kaganina, patutunayan mo, ayon sa Biblia, na hindi makakapagligtas ang relihiyon. Wala ka namang nabasa. Hindi namin maunawaan. Bakit mo sinabi yun? O ang gamit mo lang, sabi mo, common sense. May common sense din naman kami, sister eh. No? So, hindi talaga namin naunawaan, sister. Paki-explain further pa. Baka maunawaan namin. Sige, patuloy. wala talagang relihiyon na makakapagligtas kasi wala namang nilagay sa Bible na ito yung relihiyon, ito yung pangalan ng relihiyon na makakapagligtas sa inyo kaya dapat dito kayo. Walang ganun sinabi ang Panginoong Hesus. Yes, pero wala din siyang sinabi, sister, na wala talagang relihiyon na makakapagligtas. Kaya wag na kayo magpaanib sa anumang uri ng relihiyon o sa relihiyon na itinatag ko. Wala din siyang sinabing ganun, sister. Hindi talaga namin maunawaan bakit ipinagmayabang mo kaganina, no, sa bungad ng iyong pananalita na patutunayan mo na biblically speaking hindi makakapagligtas ang relihiyon. Wala ka pa napatunayan, sister eh. Lahat ng pinagsasabi mo common sense lang. Kung common sense lang, sister, may common sense din kami. So pagbanggain natin yung common sense namin. Para sa amin yung common sense mo walang kasinsense eh. May common pero walang kasinsense, sister. Sa totoo lang, sorry po. No? May common ka pero wala kang kasinsense. No? Sige, patuloy ni sister ang iyong reasoning. Diba? So common sense na lang dapat. Siya ang katotohanan. So kung sino mo yung maniniwala sa Kanya at tapat sa Kanya, yun ang maliligtas. Ang pananampalataya mo sa Kanya, ang pagiging faith mo sa Panginoon, yun ang makakapagligtas sa iyo. Kaya yes, totoo po yun. Pero hindi po sinabi ng Biblia, sister, na pananampalataya lamang. Wala pong ganon. Pagkos, kung titingnan mo, ang utos ni Panginoong Jesucristo sa Matthew 6:33, sabi niya, unahin mong makita ang kaharian ng Diyos. Ano yung kaharian ng Diyos, sister? Yun po yung relihiyon na itinatag ni Kristo. No? At sabi niya sa kanyang relihiyon, sabi niya sa mga tao, no, na pagkatapos niyang sabihin na unahin niyo mapabilang sa kaharian ng Diyos, ang kasunod niyang sinabi, at sumunod kayo sa lahat ng pinag-uutos ko. So hindi lang pananampalataya, sister, may pagsunod. So mali ka na naman ang common sense mo. So patuloy. ako sinasabi na walang relihiyon na makakapagligtas, kundi yung ating totoong pananampalataya sa Diyos. Ang totoong kaligtasan po ay hindi nakasalalay sa ating mga relihiyon, kundi Mali po yun, sister. No? Mali po. Mali po talaga na hindi po nakasalalay. Nakasalalay po. Bakit? Kung babasahin natin ang sinasabi ni St. Paul, sister, no? Dito sa Ephesians 5, nakita ko sa iyo, sister, na mali ka talaga, sister. Kasi sa Ephesians 5:23, sister, sabi ni Panginoong Jesucristo dito, sister, basahin ko, sabi ni Panginoong Jesucristo, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. So ang tagapagligtas pala ng iglesia, ng relihiyon, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang laki talaga dahil ng doon tulong. sa post ko na Ang laki talaga ng tulong, sister, ng relihiyon, no? So, i-pass forward natin kasi bumalik, mga kapatid. I-pass dahil forward doon lang sa natin. post ko na pananampalataya at relasyon sa Diyos. Sabi nga sa Efeso verse 8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas
sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Alam mo sister, pag nag-quote ka ng talata, ayusin mo, no? Kasi ang sinabi mo ayon sa Ephesians 8:9, hindi naman po Ephesians 8:9 yun. Ephesians 2 verses 8 to 9. Hindi mo binanggit na may chapter 2 eh. Nag 8:9 ka kaagad. So, even pagkuha nga ng chapter sister, hindi ka marunong. Paano ka namin paniniwalaan yan? Pero sige, patuloy ka na lang sister. Patuloy. Sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. See? Sa pananampalataya tayo maliligtas, hindi sa relihiyon. Sister, hindi sinabi sa pananampalataya lamang, hindi sa relihiyon. Wala pong sinabing ganun. Huwag mong dagdagan, sister. Kasi ang sinabi pa naman sa Proverbs 35:6, huwag dagdagan ang salita ng Panginoon. Tapos dinagdagan mo. Wala naman kaming narinig doon sa binasa mo na sa pananampalataya ka lamang maliligtas, hindi sa relihiyon. Wala nga yung salitang lamang eh. Nilagyan mo ng lamang. So, bawal yan, sister, magdagdag sa salita ng Panginoon, sister. No? Nakabasa ka lang ng talata, nagpipiling propeta ka na. Bupos naman. No? So, hindi po, sister, wala pong sinabing ganun. Pero sige, patuloy, sister, bago kita turuan kung paano magbasa ng tamang Biblia, sister. Kahit saan hanapin natin dito, wala talagang nakasulat sa Bible na, for example, yung mga relihiyon nyo ngayon, natin, walang ni isan dyan nga nakasulat dito sa Biblia, no? So, wag po natin claim sa sarili natin na yes, relihiyoso tayo, lahat tayo may kanya-kanya tayong paniniwala, respetuhin na lang po natin ang bawat isa ng ating relihiyon. Wag po tayong mang-bash doon sa ibang relihiyon na sasabihin natin na tayo ang tama, yung relihiyon natin ang makakapagligtas. Dahil malinaw po ang nakasulat dito sa Bible. Malinaw yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus na ang pananampalataya natin at ang relasyon natin sa Diyos, yun ang makakapagligtas sa atin. Diba? So yun lang po mga kapatid. Sana po ay maunawaan nyo po. So yun lang po. Bye-bye. God bless. Di talaga namin maunawaan, sister, kasi unang-una wala pong sinabi sa Bible na ang relasyon mo lang ang makakapagligtas sa Diyos. Wala po talagang ganun. So lahat po ng iyong sinabi, sister, pawang common sense. Common sense na walang kasinsense, common lang. Walang kasinsense po, walang saysay. Yung pinagsasabi mo, nagbabasa ka ng Biblia, hindi mo pa alam paano ikot ng tama ang chapter, tapos pag nagbasa mo, ikaw ang nagpapaliwanag. Hindi po ganun, sister. Alright? Pero tutuluan kita, sister, paano makakapagligtas ang relihiyon according to the Bible. No? Kasi kung hindi pala makakapagligtas ang relihiyon, sister, bakit ito sinabi ng Panginoong Jesucristo? No? Mga kapatid, no? Kung hindi makakapagligtas ang relihiyon, mga kapatid, bakit sinabi ito ni Panginoong Jesucristo? No? Sa Juan 4:22, Panginoong Jesucristo po ang nagsabi nito. Sabi dito ni Panginoong Jesucristo, hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Ngunit, kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa Hudiyo. Ano daw? Ang kaligtasan ay nagmumula sa Hudiyo. Kung wala palang kaligtasan maliban sa Diyos, bakit itinuro ni Panginoong Jesucristo ang Hudiyo na source ng kaligtasan, mga kapatid? Di ba? Kung walang kaligtasan maliban sa Panginoong Jesucristo, maliban sa Diyos, bakit sinabi ni Panginoong Jesucristo na ang kaligtasan magmumula sa mga Hudiyo? Mga kapatid, di ba? Common sense, sister, common sense. No? Kung hindi makakapagligtas ang relihiyon, bakit nagturo si Panginoong Jesucristo ng isang samahan at sinabi pa niya makakapagligtas? Now, ang Hudiyo ba relihiyon o hindi? O basahin po natin sa Galatia 1:13-14. Ano ang pakilala ni St. Paul sa kaniyang kinagisnang pananampalataya, ang pananampalataya ng mga Hudiyo? Relihiyon ba yun o hindi? O basahin natin, mga kapatid.
Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Ang kanyang kinagisnang pananampalataya ay tinawag niyang relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kung inuusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid na kaugalian ng aming mga ninuno. Mga kapatid, common sense, sister, kung mapakanood mo sana to. Common sense. No? Ang sektang Hudyo na tinawag ni San Pablo na relihiyon, kung hindi pa makaligtas yan, bakit sinabi ni Panginoong Jesucristo na ang relihiyo o ang kaligtasan ay magbumula sa mga Hudyo? Nasabi ni St. Paul, ang Hudyo ay isang relihiyon. O kung hindi pala makapagligtas ang relihiyon, bakit sinabi ni Panginoong Jesucristo magmumula ang kaligtasan sa relihiyong mga Hudyo? Diyan pa lang, sister, palpak ka na eh. Palpak. Kasi hindi naman kasi ganyan ang uri ng pagbabasa ng Bible, sister. No? Ito pa, si San Pablo, sa aral ni San Pablo, bakit niya pinagmamalaki ang kanyang relihiyon? O sabi ni St. Paul dito, hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Ano daw? Ang relihiyon ni St. Paul ay dakila at napakahiwaga. So, common sense. Gagamitan ko ng common sense, sister, kasi yun ang sabi mo, common sense na lang. So, ang dakila at hiwagang relihiyon, sister, na ipinagmamalaki ni St. Paul, hindi pala yun makakapagligtas para sa iyo, sister. Di ba, mga kapatid? Common sense. Si Santiago, ano sabi ni Santiago sa isang relihiyon? No? Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang wag mahawa sa kasamaan ang mundong ito. Mayroong tinatawag na dalisay na relihiyon at walang dungis. Mayroon palang relihiyon na dalisay at walang dungis. Ngayon, common sense, sister, common sense. Yun bang relihiyon na walang dungis at walang kapintasan, hindi makakapagligtas yun, sister? Common sense. No? Kaya mali po ang napulot mong aral, sister. No? Kaya nga sabi ni St. Peter no, sa isa pong version ng Bible na Basic Bible English na Biblia, mga kapatid, no? The Basic Bible English na Biblia. Ito po ang sinabi ni St. Peter, mga kapatid, no? Sister, kung nanonood ka man ngayon, sabi ni St. Peter, sa kaniyang unang sulat 4:18, so sabi niya, and if it is hard for even the good man to get salvation, what chance has the man without religion or the sinner? Ano daw? Tatagalogin ko, no? Kung mahirap sa isang mabuting tao ang mailigtas, anong tsansa pa kaya meron sa taong walang relihiyon? Common sense, sister. No, common sense. So, kung wala ka palang relihiyon, ay mahirap kang maligtas. Now, ngayon, letra por letra, may sinabi ba sa Bible na makakapagligtas ang relihiyon? Meron po. Si St. Paul po ang nagpahayag, sister, sana makita mo to, no? Sa kanyang unang sulat kay Timoteo, unang Timoteo 4:8, no? Sa isang version ng Biblia na contemporary version, ano po ang sinabi ni St. Paul, mga kapatid? Ito po ang ating mababasa. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. Makakatulong pala ang reliyon sa lahat ng paraan. Sa ano pa nagagawa ng reliyon? It promises life now and forever. Ano ang pangako ng isang relihiyon? Promises life now and forever. So salvation pala ang hatid ng isang relihiyon. Tapos ano pang sabi ni St. Paul dito? These words are worthwhile and should not be forgotten. No? These words are worthwhile. Worth it daw ang mga sinasabi ni St. Paul na ang relihiyon ay makakatulong sa lahat ng paraan at nangangako ito ng buhay na walang hanggan. And should not be forgotten. Wag daw dapat kalimutan. Common sense agad, sister. Common sense again.
Bakit kinalamutan mo yan, sister? Sabi ni St. Paul, it is worthwhile and should not be forgotten. Huwag daw dapat kalimutan. Ba't kinalamutan mo yan, sister? Na ang relihiyon pala ang laki ng tulong. No? It promises life now and forever. Ibig sabihin salvation. Ibig sabihin kaligtasan. Kaya, sister, no, sa tulong ng mga kaabag, sana mapaabot sa iyo ang video na ito at umabot, no? Umabot hanggang sa kaibuturan ng iyong puso para makabalik ka sa tunay na relihiyon na makapagbibigay ng kaligtasan sa iyo, sister. Yun lang po mga kapatid. Maraming salamat at naway nakatulong ako sa inyo, no, sa pagsagot sa atake ng mga protestante tulad po ng mga ganito na walang relihiyong makakapagligtas. Yan po ay turo ng demonyo. Maraming salamat mga kapatid.